So alam nga po nating lahat na matapos mag-finals MVP ni Reynam Batak sa nakalipas na PBA Commissioner's Cup, ay tila biglang bumaba ang laro nito at parang nawalan ng kumpiyansa. Dahilan kung bakit hindi kagandahang performance ang mga naipapakita nito sa kasalukuyang season. Kaya hindi malabo na maitrade talaga ito sa ibang kupunan. At kanina nga lamang po ay ibinalita ni Snow Badwa sa Spin.ph na base sa kanyang mga sources ay interesado ngayon ang TNT at ang buong MVP group sa star player ng Titan Ultra na si Joshua Monson. Target daw kasi ng TNT na mas palakasin ang kanilang backcourt at wing sa pamamagitan ng pagkuha ng isang matangkad at scorer na wing player. Kaya swak na swak umano dito ang laruan ni Monson. Subalit nagkakaroon ng problema dahil ang gusto lamang itrade ng TNT ay ang mga guards nito na sila Reynam Batak at Simon Enciso. Kaya naman tinanggihan ng Titan ang offer ng TNT. Ayon sa source ng Spin, ay bukas daw ang Titan sumailalim sa negosasyon kung isasama sa trade ang shooter na si Jordan Heading, bagay na mukhang malabong pakawalan ng TNT sa kasalukuyan. Sa kabilang banda naman mga idol ay trending nga po ngayon sa Philippine basketball community ang 19-year-old 6'2" guard na si Andy Gemao matapos nitong makatanggap ng opisyal na offer galing sa isang USNCAA Division I school. Ang Penn State University ang unang sumugal na mag-alok at magbigay ng pagkakataon kay Gemao na ipakita ang kanyang talento sa Division I. Kinumpirma mismo ito ng kanyang ama sa pamamagitan ng Facebook page. Si Andy Gemao ang kinukonsidera bilang number 1 Pinoy prospect para sa class of 2026. Kanina lamang po ay opisyal nang nag-commit si Gemao sa Penn State University, kaya makikita na natin siyang maglaro sa Division I. Samantala, aminado naman nga po ang two-time best point guard in Asia na si Jason Castro na ang nagiging problema umano nila kung bakit tila nagsusunod-sunod ang pagkatalo ng TNT sa kabila ng import nila ang higanting si Bol Bol ay dahil masyado daw kasi silang umaasa kay Bol sa opensa. Kailangan umano nilang ibalanse ang opensa at maging involved ang lahat ng players. Bagay na totoo naman dahil kahit umi-score ng 50 puntos si Bol ay kitang-kita naman na pagod na ito at hindi na makagalaw sa depensa. Kaya kahit bumabanat ito ng 50 points ay kinakapos pa rin silang makuha ang panalo. Habang ang head coach naman ng Magnolia na si L.A. Tenorio ay lakas loob ng sinabi na handa daw siyang magbitiw sa pwesto bilang head coach ng Magnolia kung ang kanyang dating Gilas teammate na si Jimmy Alapag ang papalit sa kanya sa posisyon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.